Ang iwanan ka was the best decision I ever made. Sinabi iyon ni Rico Madrigal. Nang may ngiti at hawak na kopita ng champagne. Nakatayo 3 talampakan mula sa akin. Sa ilalim ng isang puting wedding tent sa Tagaytay, habang maririnig ang himig ng kahit maputi na ang buhok ko, mula sa string quartet ng aking pinsan, na para bang isang malupit na biro ng tadhana. Ako ang nagpalayas sa kanya, at nag-file ng annulment, ngunit sa sarili niyang kwento, siya ang nang-iwan. Mayroong 120 katao sa ilalim ng tent na iyon. Marahil higit pa kung isasama mo ang mga catering staff na gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, na may dalang mga pilak na tray ng kinilaw shooters at mga kopita ng champagne. Nakaupo ang aking ina 2 silya sa aking kaliwa. Ang mga kaibigan sa simbahan ng aking pinsan, na si Christina ay nasa mesa 6. Ang ina ni Rico ay 20 talampakan. Ang layo sa isang asul na silk jacket. Nagkukunwaring hindi napapansin ang kanyang bunsong anak, na pinapahiya ang kanyang dating asawa sa isang kasal ng pamilya. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang ang kanyang mukha at naisip, sa isang kakaibang sandali, na tumanda siya sa paraan kung paano pinapatanda ng kapaitan ang isang lalaking napagkamalang karakter, ang pagiging kaakit-akit. Marunong pa ring ngumiti ang mga sulok ng kanyang bibig kapag kinakailangan. Mahal ang kanyang kurbata. Kumikinang ang kanyang mga cufflinks sa ilalim ng ilaw na nakasabit sa tent. Ngunit mayroong pananabik sa paligid ng kanyang mga mata na wala pa roon noong ako ay 42 at sapat na hangal upang isipin na ang pagiging mahal at pagiging ligtas ay magkamag-anak. Pagkatapos ay isang maliit na batang babae na nakasuot ng maputlang dilaw na damit ang tumakbo sa dance floor. Niyakap ang aking mga tuhod at idinikit ang kanyang pisngi sa aking palda. Mahal kita, Mami. Naging sobrang tahimik ng silid na narinig ko ang kalansing ng isang tinidor sa isang plato sa pangunahing mesa. Sa likod ko, bumukas ang flap ng tent. Mga sapatos na panglalaki ang tumawid sa sahig, nagawa sa kahoy. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Alam ko na ang ritmo ng kanyang mga hakbang noon. Ang sinusukat na bilis ng isang lalaki na ginugol ang kalahati ng kanyang buhay sa pagpasok sa mga silid, kung saan ang mga tao ay nagsisinungaling para mabuhay o nagsasabi ng totoo dahil wala na silang ibang pagpipilian. Iyon ang sandali kung saan nalaman ni Rico Madrigal na ang 5 taon ay mahabang panahon para maliitin ang isang babaeng minsang inakala niyang kayang-kayang kontrolin. Ang pangalan ko ay Ana Reyes, ani sa mga taong karapat-dapat. Ako ay 47 taong gulang noong gabing iyon sa kasal ng aking pinsan, isang senior paralegal sa isang law firm sa Makati, na dalubhasa sa pag-aayos ng mana, at ina ng isang 4 na taong gulang na batang babae, na hindi ko isinilang, ngunit minahal ko ng buong puso, na parang isang bagay na inilagay ng langit sa aking mga kamay matapos saksakin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ito ang kwento ng gabing pinagtaksilan ako ng aking asawa, kasama ang aking matalik na kaibigan, at ng 5 taon na ginugol ko, upang matutunan na ang katahimikan ay hindi pagsuko, ang pighati ay hindi kahinaan, at ang pag-alis ng buo ang dignidad, ay maaaring ang unang hakbang sa isang pagtutuos na walang sinuman ang nakakakita. 5 taon bago nito, sa aking 42 na kaarawan, umalis ako sa trabaho ng 4:30 ng hapon, dahil 3 beses akong tinext ng aking asawa bago magtanghalian upang siguraduhing makakauwi ako ng 6 AM. Huwag kang mahuli, birthday girl, may sorpresa ako. Dapat kong sabihin sa iyo ngayon na si Rico ay hindi kailanman isang taong mahilig sa mga sorpresa para sa ibang tao. Gusto niya ng kontrol, gusto niya ng pagbubunyag, gusto niya ang pagganap ng pagkabukas palad. Ang bahagi kung saan titingnan siya ng mga tao at iisipin, napakamaalalahanin niyang asawa, napakakinis niyang lalaki. Anong klaseng buhay kaya ang mayroon sila? Kung bibilhan ka ni Rico ng mga bulaklak, gusto niyang kunan mo ito ng litrato. Kung magpareserba siya ng mesa sa isang restaurant, gusto niyang makilala ng hostess ang kanyang pangalan. Kung bibigyan niya ako ng hikaw para sa aking kaarawan, gusto niyang pasalamatan sa paraang maririnig ng iba. Sa edad na 42, alam ko na ito tungkol sa kanya,
At sinimulan ko nang itabi ito sa ilalim ng mga katotohanang. Hindi ko sinasabi. Nang malakas. Nagtatrabaho ako sa isang law firm na dalubhasa sa estate litigation sa Ayala Avenue. Sa isang gusaling ladrilyo na may makitid na mga bintana. At isang elevator na umuungol sa bawat palapag. Ang aking mga araw ay ginugugol sa loob ng mga pagtatapos ng ibang tao. Mga huling habilin, mga trust, mga away sa lupa ng pamilya. Mga anak na babaeng may sama ng loob, mga biyudong tuliro, mga sulat kamay na kodisil, na natagpuan sa mga drawer. Pagkatapos ng libing, magaling ako sa trabaho, dahil naiintindihan ko na, ang pinakapangit na mga bagay na ginagawa ng mga tao, ay madalas na nangyayari sa mga silid, na may magagandang ilaw at mga naka-frame na larawan ng kasal. Ang kasakiman ay hindi dumarating na may dalang karatula. Dumarating ito na may dalang kaldereta o isang asawang nagsasabing nagpa-reserve siya para sa iyong kaarawan. Nang hapong iyon, umalis ako sa opisina na may dalang Sans Rival mula sa bakery sa ibaba dahil iginiit ng aking assistant na si Nina na walang babaeng dapat umuwi sa kanyang kaarawan na walang dala kahit na sinasabi ng kanyang asawa na may plano siya. Ipinatong ko ang puting kahon ng bakery sa upuan ng pasahero ng aking kotse at nagmaneho sa trapiko ng EDSA na mahina ang radyo at bahagyang bukas ang mga bintana para pumasok ang amoy ng basang semento. Umulan ng tanghali, isa sa mga panandali ang pag-ulan sa Maynila na nag-iiwan ng usok sa bangketa at mga bulaklak ng kalachuchi na nakadikit sa gilid ng daan na parang nalaglag na seda. Ilang buwan ng kakaiba si Rico noon, bagaman ang kakaiba ang pinakamabait na salitang magagamit ko para sa isang lalaking nagsimula nang ayusin ang kanyang buhay sa paligid ng mga kasinungalingan. Nasa wealth management siya noon, o mas gusto niyang sabihin na nasa wealth management siya. Ang totoong ginagawa ni Rico ay nagbabago tuwing 6 na buwan, depende sa kung anong uri ng business card ang pinakahuli niyang in-order. Investment advisory, legacy planning, boutique financial consulting. Nagsusuot siya ng mga navy suit. Nakikipagkamay sa mga tamang tao. At nagsasalita sa mga pulidong talata tungkol sa portfolio strategy habang nakakalimutang bayaran ang bill ng Meralco. Siya ang tipo ng lalaki na mas alam ang wika ng pera kaysa sa disiplinang kailangan para mapanatili ito. Gayunpaman, sa halos kabuuan ng aming pagsasama, napagkamalan kong kakayahan ang kanyang kumpiyansa. Napagkamalan ko rin ang katapatan ng aking matalik na kaibigan bilang pagmamahal. Si Bea Castro ay nasa buhay ko na sa loob ng 15 taon. Nagkakilala kami noong ako ay 27 at sinusubukan pa ring magmukhang mas matanda sa aking edad sa mga opisina ng abogado, kung saan tinatawag ng bawat senior attorney na girls, ang mga babaeng wala pang 30, gaano man karaming mana ang tahimik nilang inaayos. Si Bea ay nakakatawa sa isang maliwanag at walang ingat na paraan na nagpapagaan sa pakiramdam sa mga silid. Mayroon siyang makapal na maitim na buhok, mabilis na mga kamay, at isang ugali na tapusin ang aking mga pangungusap, na para bang iisa ang aming dugo. Nagtatrabaho siya sa Private Trust Administration sa isang malaking bangko at mas maraming alam tungkol sa mga lumang pamilyang mayaman sa Pilipinas kaysa sa sinumang nakilala ko na hindi nagmana ng yaman. Nagbabrunch kami tuwing 2 linggo. Alam niya kung anong uri ng tsaa ang iniinom ng aking ina. Kapag may migraine ito, may susi siya sa aming bahay. Tumayo siya sa tabi ko sa aming kusina at tumulong mag-frost ng 40 na birthday cake ni Rico habang sinasabi sa akin na ako lang ang tanging taong tunay na nakakakilala sa kanya. Kung tinanong mo ako sa edad na 42, kung sino ang hinding-hindi ako pagtataksilan, bibigyan kita ng 2 pangalan nang walang pag-aalinlangan. Nang pumarada ako sa aming driveway noong gabing iyon, ang bahay ay mukhang eksakto, tulad ng dapat. Nakabukas ang mga ilaw sa beranda. Nagsisimula ng mamukadkad ang mga hydrangea sa harap. Ang Mercedes ni Rico ay nasa garahe. Sa bintana ng kusina, nakikita ko ang mainit na ilaw at ang mahinang kislap ng mga kandila. Sa isang hangal na segundo, napangiti ako. Dala ko ang Sans Rival sa isang kamay at ang aking laptop bag sa kabilang kamay.
Isinara ang pinto gamit ang aking balakang. At sumigaw. Rico? Walang sagot. Inilapag ko ang kahon ng cake sa mesa sa foyer, sa tabi ng mga sulat at nakinig. May tumutugtog na musika sa itaas, isang bagay na malambot at makaluma. Marahil ay isang klasikong OPM, masyadong mahina para marinig ng malinaw. Naamoy ko ang pritong steak, mantikilya, at ang matamis na mamahaling pabango na isinusuot ni Bea kapag gusto niyang maging matapang. Tumayo ako nang hindi gumagalaw. Sinasabi ng mga tao na ang kutob ay dumarating na parang kulog. Ang sa akin ay hindi kailanman. Mas tahimik pa roon. Ito ang maliit na panloob na pagbabago na nangyayari kapag ang silid ay hindi na makatuwiran at isang disiplinadong bahagi ng iyong isip ang nagsisimulang mag-imbentaryo bago pa man magsimulang magsinungaling sa iyo ang iyong puso. Pabango ni Bea. 6:00 ng gabi sa bahay ko. Umakyat ako sa hagdanan nang hindi na muling sumisigaw. Naaalala ko ang mga walang kwentang bagay. Ang pangalawang baitang ay umuugong pa rin. Sa kaliwang bahagi, kailangan ng bagong bumbilya ang ilaw sa pasilyo. May nag-iwan ng sapatos ni Rico sa ilalim ng bench sa labas ng aming kwarto. Ang pinto ng kwarto ay bukas ng 3 pulgada. Ang ilaw ay sumisilip sa siwang. Itinulak ko ito nang mas malapad gamit ang aking mga daliri. Si Bea ay nasa aking kama. Suot ang puting damit pang opisina ng aking asawa at wala nang iba pa. Si Rico ay walang damit pang itaas. Nakaupo sa headboard na may isang kamay sa kanyang hita at may ekspresyon ng isang lalaking nahuli sa gitna ng isang bagay na napagdesisyonan na niyang bigyan ng katwiran. Walang sumigaw, walang sumugod, walang naghagis ng lampara. Ang mukha ni Bea ang unang namutla. Sinabi ni Rico ang pangalan ko sa paraang sinasabi ng mga tao ang sandali bago sila magsinungaling. Ani, tumingin ako sa kama. Pagkatapos ay tumingin ako sa upuan. Sa tabi ng bintana, kung saan nakasabit ng maayos ang itim na damit ni Bea sa braso nito. Ang aking gintong pulseras na ibinigay sa akin ng aking ina para sa aking 40 kaarawan ay nakasabit sa strap ng kanyang bag na para bang tinanggal niya ito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng hapunan, pagkatapos ay nakita ko ang laptop. Nakalapag ito sa gilid ng kama ni Rico. Bukas pa ang screen. Isang dokumento ang kumikinang sa madilim na silid. Noong una, ang napansin ko lang ay ang pamilyar na format ng mga papeles ng trust, mga column ng distribution, mga tala sa account, mga lagda. Pagkatapos ay napansin ng aking mga mata ang header. Madrigal Family Trust. Si Doña Elena ang ina ni Rico. At sa ilalim ng buod ng account ay may isang transfer notation na nagpalamig sa hangin sa aking mga baga. Lumampas ako sa kama bago pa man nila ako mapigilan at binuhat ang laptop gamit ang 2 kamay. Gumalaw din si Rico. Pero huli na. Ani. Huwag. Itinaas ko ang isang kamay nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag kang magsalita. Ang boses ko ay hindi parang sa akin. Mas patag, mas malinis. Hinila ni Bea ang kumot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang iniisip mo. Lumingon ako sa kanya. At kung mabubuhay ako hanggang 90, hinding-hindi ko malilimutan ang lakas ng loob niya. Nasabihin iyon habang nakaupo ng hubad sa aking kama. Kasama ang aking asawa at ang aking pulseras sa kanyang bag at ang trust account ng pamilya nito na bukas sa kanyang computer. Hindi, sabi ko, mas malala pa. Tumahimik ang silid, maliban sa mahinang ugong ng ilaw sa tabi ng kama. Tumingin ako pabalik sa screen. Isang transfer ang na-flag at pagkatapos ay mano-manong binaliktad. May mga inisyal sa note field na hindi kay Rico at hindi rin kay Doña Elena. May petsa mula 3 linggo na ang nakalipas. Mayroong pagtukoy sa isang sub-account na alam kong itinatag ni Doña Elena para sa mga pamamahagi sa kawanggawa pagkatapos mamatay ang ama ni Rico. At doon sa ibabang sulok ay ang watermark ng trust office kung saan nagtatrabaho si Bea. Hindi ko kailangan ng higit sa 10 segundo para maunawaan ang hugis ng bagay. Hindi ang buong kwento, hindi pa. Ngunit sapat na. Ang aking asawa
ay nakikipagtalik sa aking matalik na kaibigan. Ang aking matalik na kaibigan ay may access sa mga papeles ng trust ng kanyang ina. At pareho silang nakaupo sa aking kwarto na may ebidensya ng isang bagay na pinansyal na bukas sa pagitan nila sa aking kaarawan. Na parabang naging kampante sila na hindi ako ang babaeng papasok bago ang dessert. Isinara ko ang laptop. Kinuha ko ang damit ni Bea mula sa upuan at inilagay ito sa kanyang paanan. Magbihis ka, sabi ko. Pagkatapos ay tumingin ako kay Rico. Pagbalik ko, para kunin ang iba ko pang gamit. Gusto kong nakasulat lahat ng password sa lahat ng joint account at iwanan mo sa counter ng kusina. Kung may gagalaw na kahit isang piso ngayong gabi, malalaman ko. Tinitigan niya ako na para bang ngayon lang niya ako narinig magsalita. Ang totoo, marahil ay hindi pa nga. Lumabas ako ng kwarto dala ang kanyang laptop, ang mga susi ng aking kotse, at ang sans rival na dinala ko para sa aking sariling kaarawan. Pagsapit ng hating gabi, alam kong tapos na ang aming pagsasama. Pagsapit ng alauna ng umaga, nakaupo sa lamesa sa kusina ng aking ina, nabukas ang laptop sa pagitan namin, at isang legal pad sa ilalim ng aking kamay. Nalaman kong ang relasyon nila, ang pinakamaliit na bahagi ng kanilang ginawa. Ang kusina ng aking ina ay palaging ang silid kung saan ang mga katotohanan ay hindi gaanong nakakatakot. Hindi dahil malambot ang silid. Si Teresa Reyes ay hindi isang malambot na babae. Siya ay isang retiradong prinsipal ng high school na may kulay pilak na buhok na siya mismo ang gumugupit tuwing 6 na linggo. Isang gulugod na parang ruler. At isang ugali na makinig sa masamang balita na nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, na maaari mong mapagkamalang kawalang interes kung hindi mo siya kilala. Ngunit ang kusinang iyon sa isang subdivision sa Quezon City ay sumalo sa bawat mahirap na bagay na nangyari sa akin. Ang mga pagkain na dinala noong libing ng aking ama, ang aking unang pagkabigo sa kolehiyo, ang tawag na nagsasabing pumutok ang aking appendix sa edad na 23, ang gabing nag-propose si Rico, ang umagang sinabi ko sa kanya na sa tingin ko ay nagkakamali ako. At pagkatapos ay pinakasalan pa rin siya, 6 na buwan mamaya. Doon ko natutunan na ang isang babae ay maaaring manatiling tuwid sa harap ng kahihiyan at panatilihin pa rin ang kanyang puso na hindi maging dramatiko. 1:00 ng umaga sa aking ika-42 na kaarawan, nakaupo ako sa lamesa ng kusina na iyon. Nasuot ang aking pangtrabahong palda at takong nabukas ang laptop ni Rico sa harap ko. At ang aking ina ay nagpapainit ng tubig para sa tsaa na wala akong balak inumin. Ibinaba niya ang takure. Tumingin ng isang beses sa aking mukha. Pagkatapos ay sa screen. At nagtanong ng tanging kapaki-pakinabang na tanong. Anong nakita mo bukod sa halata na? Iyon ang dahilan kung bakit sa kanya ako pumunta sa halip na sa isang kaibigan. Ang isang kaibigan ay maaaring magsabi, "Nako, Ani, o paano nila nagawa yon? O gusto mong puntahan ko at gasgasan ang kotse niya?" Ang aking ina ay walang pasensya para sa reaksyon na nagsasayang ng enerhiya bago pa man maayos ang mga katotohanan. Itinuro ko ang laptop sa kanya at itinuro ang transfer log. Ito ang charitable sub-account ni Doña Elena. Hindi dapat magkaroon ng access si Rico dito. Hindi direkta. At siguradong hindi dapat magkaroon si Bea ng anumang bagay mula sa trust office sa personal na computer niya. Inayos ng aking ina ang kanyang salamin sa pagbasa. Anong tinitingnan ko? Isang reversal entry. May lumabas at pagkatapos ay bumalik. Marahil dahil may kinabahan. Marahil dahil may nakapansin na masyadong halata ang paper trail. Lumapit ako sa screen. Tingnan mo ang notasyon na ito. Tumutukoy ito sa isang pansamantalang pag-apruba ng disbursement. Hinding-hindi papayag si Doña Elena ng isa. Nang hindi kinokopya si Gabriel. Hindi nga siya umuorder ng pataba para sa kanyang hardin nang hindi kinokopya si Gabriel. Tumango ang aking ina. Kilala niya ang pamilya ni Rico, sa paraang kilala ng mga babae sa Maynila ang kasaysayan ng isa't isa nang hindi inaamin kung gaano karami ang kanilang alam. Nakilala niya si Doña Elena sa mga charity luncheon at mga fundraiser ng simbahan. Kilala niya si Gabriel Madrigal sa reputasyon. Ang mas matandang kapatid? Ang seryoso? Ang abogado?
na may maingat na mga mata at malinis na record. Kilala niya si Rico sa paraang kilala ng mga ina. Ang mga manugang na hindi nila lubusang pinagkatiwalaan sa pamamagitan ng maliit na inventaryo ng mga bagay na hindi nagtutugma sa paglipas ng mga taon. Huling pagbabayad ng buwis, malabong mga paliwanag, ang uri ng karisma na masyadong nagpe-perform. Mapapatunayan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi ngayong gabi. Mapapatunayan mo ba kung ano ang maaaring ibig sabihin nito? Napatingin ako sa kanya. Ang aking ina ay nakatayo sa counter, isang kamay na nakapatong sa tabi ng takure. Suot pa rin ang asul na cotton robe na isinusuot niya tuwing lampas 9 ng gabi. Walang awa sa kanyang mukha. Walang takot. Tanging ang parehong old school na pag-asa ng prinsipal na kung magdadala ako ng problema sa silid, mas mabuting handa akong pag-isipan ang solusyon. Oo, sabi ko. Sa tingin ko kaya ko. Tumango siya. Kung gayon, umupo ka dyan at mag-isip. Gagawa pa rin ako ng tsaa. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Gumawa ako ng listahan sa isang legal pad. 20 taon na akong nagtatrabaho sa mga kaso ng mana, mga alitan sa trust, at ang kakaibang kasakiman na lumalabas sa mga pamilya pagkatapos may mamatay. Kung matagal ka nang nagtatrabaho sa batas ng ari-arian, hihinto ka sa paniniwala na ang pagtataksil ay dumarating na may mga paputok. Kadalasan, dumarating ito sa pamamagitan ng unti-unting paglabag. Isang pamangkin na humihiram ng checkbook, isang anak na babae na hinihikayat ang isang ama na may demensya na pumirma sa isang titulo, isang kapatid na lalaki na nagsasabing tumutulong lang siya sa mga papeles. Ang unang tuntunin sa pag-survive sa mga kasong iyon ay simple. Huwag magtiwala sa iyong alaala lamang. Isulat ang lahat, bago pa ito ayusin, ng hiya o pagod, sa isang bagay na mas madaling tanggapin. Kaya, 1:30 ng umaga sa aking kaarawan, habang ang aking pagsasama ay nasa nagbabagang abo 15 minuto, ang layo sa bahay namin sa Dasmariñas Village, nagsimula ako ng isang listahan sa isa sa mga dilaw na legal pad ng aking ina. Ang mga bagay na sigurado ako. Nagkakaroon ng relasyon sina Rico at Bea. Ang watermark ng trust office ni Bea ay lumitaw sa isang dokumento ng Madrigal Family Trust na bukas sa personal na laptop ni Rico. Ang transfer notation ay tumutukoy sa isang charitable sub-account na kontrolado ni Doña Elena. Ang entry ay binaligtad. Ang petsa sa notasyon ay 3 linggo na ang nakalipas. Ang laptop ay binuksan sa aking kwarto, habang ang aking asawa at ang aking matalik na kaibigan ay nasa aking kama. Iyon ang unang pahina. Ang pangalawang pahina ay mas pangit dahil kinailangan kong ihinto ang pagkukunwari na normal ang nakaraang taon. Si Rico ay mas madalas nang nagtatanong tungkol sa mga istruktura ng family trust kamakailan. Palaging sa kaswal na tono na ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang gawing hindi nakakapinsala ang pag-usisa. Paano nga ulit gumagana ang mga successor trustee? Puwede bang humiling ng pansamantalang distribution ang isang benepisyaryo kung matanda na ang primary trustee? Noon, sinasagot ko sa paraang sinasagot ng mga asawa ang mga tanong mula sa mga asawang sapat ang alam sa iyong trabaho para magtunog na interesado. Akala ko, nakikipag-usap lang siya. Si Bea rin ay mas madalas na binabanggit ang pangalan ni Doña Elena sa usapan. Hindi sa paraang nakakaalarma noon, mas sa paraan kung paano nagsasalita ang mga babaeng nagtatrabaho sa trust administration nang hindi teknikal na lumalabag sa confidentiality. Minsan, habang kumakain kami ng brunch sa isang cafe sa BGC, tumawa siya at sinabing, "Kung ako ang hahawak sa pera ng biyena ng matalik kong kaibigan, magre-recuse ako agad." Tumawa rin ako, dahil parang hypothetical. Ngayon, nakaupo sa ilalim ng ilaw sa kusina ng aking ina, na technically ay 1 oras pa bago matapos ang aking kaarawan. Naintindihan kong hindi pala ito hypothetical. May iba pang mga bagay. Nagsimulang pumunta si Rico sa bahay ni Doña Elena para tumulong sa mga papeles pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Minsan siyang nagreklamo na si Gabriel ay masyadong kontrolado tungkol sa trust at sinabi ng may kapaitan na dapat kong binigyan ng pansin
Akala mo siya lang ang anak sa pamilya. Si Bea ay 2 beses na nag-cancel ng branch sa isang buwan dahil sa mga late meeting sa bangko. Ngunit, isa sa mga gabing iyon ay umuwi si Rico na amoy pabango ni Bea at sinabing kasama niya ang isang kliyente mula sa Alabang. Naaalala ko na, nakatayo ako sa kalan, na naghahalo ng sopas habang niluluwagan niya ang kanyang kurbata at hinalikan ang aking pisngi at naisip sa isang iglap, pabango ni Bea yon. Pagkatapos ay sinabi ko sa sarili ko, napagod lang ako at mapaghinala. Ang mga babae ay nagsasayang ng mga taon sa pagsisikap na maging patas sa mga taong abala sa pagtataksil sa kanila. 2:00 ng umaga. Naglagay ang aking ina ng isang plato ng tinapay sa harap ko at hindi ko ito pinansin. Nag-zoom in ako sa dokumento ng trust. Sinusubukang basahin nang mas malinaw ang maliit na note field. Hindi maingat si Rico sa kanyang browser history. Marahil ay inakala niyang masyado akong magiging wasak sa relasyon nila para mapansin ang financial trail. Marahil ay napagkamalan niyang kawalan ng kakayahan ang pagkasawi ng puso. Anuman, nang buksan ko ang recent documents folder, may 3 pang file na konektado sa trust ni Doña Elena. Isa ay isang scanned authorization form na may pirma ni Doña Elena sa ibaba. Isa ay isang spreadsheet na naglilista ng mga balanse ng sub-account. Isa ay isang email draft na hindi na ipadala naka-address sa work email ni Bea na may subject line. Kailangan ko to. Bago makita ni Gabriel ang quarterly statement. Napaupo ako bigla at kumaskas ang mga paa ng upuan ko sa sahig. Tumingin ang aking ina mula sa paghuhugas ng takore. Ano? Ipinaharap ko ang screen sa kanya. Binasa niya ang subject line at pinagsiklop ang kanyang mga labi. Well, sabi niya pagkaraan ng isang sandali. Sinasagot niyan, kung ito ay tungkol lang sa pangangalo niya. Tumawa ako noon, ngunit hindi ito katatawanan. Ito ang tunog na ginagawa ng isang tao. Kapag ang pinakamasamang bagay sa silid ay napalitan ng isang bagay na mas pangit pa. Hindi, sabi ko, hindi lang ito pangangalo niya. Nagtrabaho kami hanggang 3:30 ng umaga. Sa aming pagtatrabaho. Ibig sabihin, ako ang nag-click, kumopya, at kumuha ng litrato ng screen gamit ang aking telepono. Habang ang aking ina ay nagtatanong ng mga tanong na pumipigil sa akin na malunod sa emosyonal na bahagi nito. Anong petsa ang unang transfer? Nangyari ba ang reversal? Bago o pagkatapos ng huling luncheon ni Elena? Nabanggit ba ni Rico ang tungkol sa mga charitable distribution? Noong Pasko, si Bea lang ba ang trust officer na maaaring gumalaw sa mga file na iyon? May alam ba si Gabriel na may mali? Ang huling tanong na iyon ay nanatili sa akin. Si Gabriel Madrigal ay palaging medyo nakakailang sa akin. Hindi dahil hindi siya mabait, kundi dahil parang mas marami siyang nakikita kaysa sa sinasabi niya. Siya ay 10 taong mas matanda kay Rico. Isang corporate attorney, puro madilim na suit at sinusukat na pananalita at isang tingin na nananatili nang sapat na para maramdaman mong napansin niya ang bawat pagkukulang sa iyong kwento. Hindi siya palangiti tulad ni Rico. Hindi siya nambobola. Sa aming kasal, habang si Rico ay parang nangangampanya sa mga bisita, si Gabriel ay nakatayo malapit sa likod ng hardin ng aking ina at pinapanood ang lahat na may ekspresyon ng isang taong kumukuha ng mga tala para sa isang hinaharap na inaasahan niyang hindi kakailanganin. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya kailanman lumampas sa linya sa akin. Ngunit 2 beses sa nakalipas na 12 buwan. Tinanong niya ako kung ayos lang ako. Ang una ay sa Christmas party ni Doña Elena, nang mawala si Rico ng 1 oras at dumating si Bea na huli na may dalang bote ng alak. Nakita ako ni Gabriel sa den na tumutulong kay Doña Elena at tahimik na sinabi. Ang pangalawa ay sa labas ng isang charity breakfast noong Pebrero nang huli si Rico. Huminto si Gabriel sa tabi ko, tumingin sa aking mukha at nagtanong, ayos ba ang lahat sa bahay? Ayos. Hindi masaya. Hindi mabuti. Ayos lang. Noon, ngumiti ako at sinabing, syempre. Ngayon, iniisip ko kung nakita na niya ang mga bitak
na tinatapalan ko pa. 4:00 ng umaga. Umakyat ang aking ina para kumuha ng kumot at naiwan akong mag-isa sa mesa. Nagbuzz ang telepono ko ng 2 beses. Si Rico. Tapos si Rico ulit. Itinaob ko ang screen. Nag-text si Bea ng 1 beses. Please let me explain. Hindi ko rin siya sinagot. Sa halip, binuksan ko ulit ang email draft at pinag-aralan ang petsa. 3 linggo na ang nakalipas. Ang parehong linggo na tumawag sa akin si Doña Elena pagkatapos ng tanghalian para magtanong kung bakit naantala ang isa sa kanyang taunang disbursement. Sinabi kong marahil ay clerical lag lang. Muntik ko nang alukin na tingnan, pero pumasok si Rico sa silid, narinig ang pangalan niya, at nagtanong ng masyadong kaswal kung ano ang gusto niya. Nasa silid siya para sa tawag na iyon. Siyempre, pagsikat ng araw, mayroon na akong isang kahon mula sa atik ng aking ina na puno ng mga printout, sulat kamay na tala, at 3 pamalit na damit. Wala akong plano para sa pagsasama kundi tapusin ito, ngunit ang bahagi ng pananalapi ay nagsisimula ng tumigas. At kasama ng hugis ay ang disiplina. 16:00, habang ang langit sa Maynila ay nagiging kulay abo, tinawagan ko ang opisina at sinabing may sakit ako sa unang pagkakataon sa 4 na taon. Pagkatapos ay tumawag ako sa isang abogado para sa annulment na nagngangalang Attorney Lorna Cruz, na ang pangalan ay ipinapasa-pasa sa mga babae sa aking larangan, na may paggalang na karaniwang para sa mga surgeon. Sinabi ng kanyang receptionist na makikita ako ni Attorney Cruz ng 10. Kung ito ay urgent. Urgent ito, sabi ko. Pagkatapos noon, naligo ako sa banyo ng aking pagkabata. Nagsuot ng navy slacks, isang cream na blouse, at mga hikaw na perlas na isinusuot ko sa mga pagdinig sa korte kapag kailangan kong magmukhang kalmado. Pagkatapos ay umupo ako sa gilid ng kama, nahawak ang aking telepono, at tinitigan ang pangalan ni Gabriel Madrigal sa aking mga kontak sa loob ng 1 buong minuto. Hindi ko siya tinawagan. Hindi pa. Ngunit habang nagmamaneho ako, papunta sa opisina ni Attorney Cruz na nakakabit ang laptop ni Rico sa upuan ng pasahero, at ang unang legal pad ng aking bagong buhay sa aking bag, alam ko ang isang bagay ng may ganap na kalinawan. Kung niloko lang ako ni Rico, hihilingin ko ang annulment at ibabaon siya sa katahimikan, ngunit may mas masahol pa siyang ginawa. Ginalaw niya ang perang hindi sa kanya, at ginamit niya ang babaeng minahal ko na parang kapatid para gawin ito. Ang opisina ni Attorney Lorna Cruz ay nasa 2nd palapag ng isang inayos na lumang gusali sa Makati. Ang uri ng gusali na may makitid na hagdanan at matataas na bintana. Ang kanyang receptionist ay hindi ngumiti nang mag-sign in ako, na pinahalagahan ko. Ang mga babaeng nasa krisis ay madalas na sinasalubong ng maling uri ng lambot. Si Attorney Cruz mismo ay nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Elegante sa isang seryosong paraan, na may kulay pilak na buhok, at isang boses na nagpaparamdam na ang bawat pangungusap ay aprobado na ng isang hukom. Hindi niya sinayang ang unang 10 minuto sa pagsasabing nalulungkot siya para sa akin. Tinanong niya ako na magsimula sa simula, at dahil siya ang unang tao sa loob ng 12 oras, na tila mas nagmamalasakit sa pagkakasunod-sunod kaysa sa simpatiya, agad akong nagtiwala sa kanya. Ikinuwento ko ang pag-uwi ko kina Rico at Bea. Ikinuwento ko ang tungkol sa laptop, mga dokumento ng trust, ang transfer notation, ang hindi na ipadalang email draft. Ikinuwento ko ang naantalang disbursement ni Doña Elena, ang mga tanong ni Rico tungkol sa istruktura ng trust, at ang katotohanan na tila napagdesisyonan ng aking asawa na ang aking kaarawan ay isang magandang gabi para pagsamahin ang pangangalo niya at pinansyal na kasalanan sa iisang silid. Nang matapos ako, sinabi ni Attorney Cruz, ang pakikipagtalik ng iyong asawa sa iyong matalik na kaibigan ay pangit. Ang paggamit ng iyong asawa ng access sa trust ng kanyang ina para maglipat ng pera ay actionable. Ang katatagan ng pangungusap ay nagpakalma sa akin nang higit sa anumang aliw. Ano ang mapapatunayan ko? Tanong ko. Ngayon,
Sabi niya, hindi sapat para sa mga kasong kriminal, ngunit sapat para maging nerbiyoso ang mga tao. Sapat para protektahan ka. Dinala ko ang laptop, ang aking telepono, at ang unang legal pad mula sa kusina ng aking ina. Ginugol ni Attorney Cruz ang susunod na minuto sa paggabay sa akin kung ano ang pinakamahalaga. Hindi kung ano ang pinakamasakit. Ipinrint namin ang email draft. Kinopya namin ang mga file ng trust sa isang external drive. Gumawa kami ng listahan ng bawat shared account. Pagsapit ng tanghali, ang aking pagsasama ay naisalin sa isang set ng mga legal na gawain. Nag-file si Attorney Cruz para sa isang Temporary Protection Order, PPO bago magtanghalian, upang pigilan ang sinuman sa amin na mag-alis ng malalaking halaga mula sa mga joint account. Nag-draft din siya ng isang liham sa administrator ng Madrigal Family Trust na humihiling ng isang agarang internal review. Ngayon, sabi ni Attorney Cruz, pag-usapan natin si Gabriel Madrigal. Alam kong lalabas ang kanyang pangalan. Hindi siya benepisyaryo sa pangunahing kahulugan. Sabi ko, buhay si Doña Elena. Kanya ang trust. Siya rin ang nakalistang successor co-trustee, sabi ni Attorney Cruz. At kung ginalaw ni Rico ang anumang bagay sa trust na iyon, malalaman din ni Gabriel sa huli. Mas gugustuhin kong marinig niya ito mula sa isang source na may ebidensya kaysa sa kanyang kapatid na may ensayadong kwento. Iyon mismo ang sasabihin ko sa isang kliyente. Iyon din mismo ang ayaw kong gawin. Ngunit binasa ni Attorney Cruz ang aking mukha. Hindi mo kailangang pagkatiwalaan siya sa emosyonal na paraan. Sabi niya, kailangan mong magpasya kung malamang na protektahan niya ang mga ari-arian ng kanyang ina, kung bibigyan siya ng dahilan upang maniwala na nasa panganib ang mga ito. Oo, sabi ko, bago ko mapigilan ang sarili. Nagulat ako sa sagot na iyon. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil ito ay agaran. Tumango si Attorney Cruz. Kung gayon, tawagan mo siya. Maging factual. Huwag pag-usapan ang relasyon nila maliban kung kinakailangan. Hindi mo siya hinihiling na pumanig sa iyo sa isang annulment. Inaalertuhan mo siya sa isang posibleng paglabag sa trust na kinasasangkutan ng kanyang ina. Umalis ako sa kanyang opisina na may folder sa ilalim ng isang braso. At ang kakaibang pakiramdam na ako ay dinala sa isang kalsada na kailangan ko ngayong lakarin. Hanggang sa dulo, umupo ako sa aking kotse ng 6 na minuto bago ko tinawagan si Gabriel. Sumagot siya sa ikatlong ring. Ani. Walang, hello. Walang sorpresa. Pangalan ko lang. Mababa at pantay. May 10 minuto ka ba? Tanong ko. Oh, hindi ako tumatawag tungkol sa akin at kay Rico, sabi ko. Tumatawag ako tungkol kay Rico at sa trust ng iyong ina. Katahimikan. Hindi nalilitong katahimikan. Ang uri na nangangahulugang ang isang tao ay ganap na hindi gumagalaw. Nasaan ka? Tanong niya. Sa kotse ko sa labas ng opisina ni Attorney Lorna Cruz. 10 minuto lang ako dyan. Hintayin mo ako. Hindi siya nagtanong kung ayos lang ako. Hindi siya nagsabi kung ano ang nangyari. Hindi niya sinayang ang aming oras sa galit. Bago ang mga katotohanan. Hindi dapat ito nagbigay sa akin ng aliw, pero ganoon ang naramdaman ko. Dumating si Gabriel sa loob ng 11 minuto, sa isang charcoal na sedan. Tinanggal niya ang kanyang suit jacket at niluwagan ang kanyang kurbata. Tumingin siya ng isang beses sa aking mukha, pagkatapos ay sa folder sa aking kandungan. Anong ginawa niya? Tanong niya. Ibinigay ko sa kanya ang mga printout. Nagbasa siya sa katahimikan. Napanood ko ang kanyang mga mata na gumagalaw sa mga pahina. Hindi siya nag-react hanggang sa marating niya ang subject line sa hindi na ipadalang mensahe kay Bea. Kailangan ko to bago makita ni Gabriel ang quarterly statement. Pagkatapos ay may isang bagay na matigas na dumaan sa kanyang mukha at nawala ng napakabilis. Kailan mo ito nahanap? Tanong niya. Kagabi. Magkasama sila? Oh, tumango siya ng isang beses. Nasabihan na ba si Mama? Hindi. Gusto muna ni Attorney Cruz na maalertuhan ang trust administrator para may record bago pa man makapag-imbento ng kwento si Rico. Mabuti. Yan ang tamang hakbang. Ang ginhawa na naramdaman ko
Sa 4 na salitang iyon, ay nagpagalit sa akin sa sarili. Ayaw kong kailanganin ang kanyang katatagan. Ayaw kong umupo sa isang nakaparadang kotse kasama ang kapatid ng aking asawa at makaramdam ng pasasalamat dahil isang lalaki sa pamilyang Madrigal ang marunong pa ring kumilos kapag binigyan siya ng ebidensya ng pagtataksil. Tumingin sa akin si Gabriel. Pasensya na, sabi niya. Humihingi siya ng paumanhin para kay Rico, para sa trust, para sa katotohanang ang aking matalik na kaibigan ay tila tumulong sa kanyang kapatid na gawing silid ng pagnanakaw ang aking pagsasama. Salamat. Sabi ko, dahil wala nang ibang magagawa sa isang taos-pusong pangungusap. Ilang buwan ko nang pinaghihinalaan na si Rico ay nagtatanong ng mga bagay na wala siyang lehitimong dahilan para itanong. Sabi niya, hindi ko alam kung gaano kalaki ang access na nakuha niya. Dapat mas pinilit ko, tumingin ako sa kanya. Alam mo, alam kong umiikot siya sa pera ni Mama. Sabi niya. Hindi ko alam na nakalapit na siya para galawin ito. Dapat sana'y mas nakakatakot iyon. Sa halip, inayos nito ang nakaraang taon sa aking isipan. Ang mga kakaibang tanong ni Gabriel noong Pasko, ang almusal noong Pebrero, nang tanungin niya kung stable ba ang mga bagay sa bahay. Nakita niya ang isang bagay. Marahil hindi lahat. Ngunit sapat na. Anong mangyayari ngayon? Ngayon, sabi niya, hayaang gawin ni Attorney Cruz ang eksaktong ipinagawa mo sa kanya. Tatawagan ko mismo ang trust administrator pagkatapos maipadala ang iyong liham. At sasabihin kong gusto kong suriin ang bawat transaksyon sa nakalipas na 12 buwan. Maririnig ito ni Mama mula sa akin, hindi kay Rico. At hindi na muling makakasama ni Rico ang kanyang mga papeles ng mag-isa. Walang pagyayabang sa pangako. Walang init. Puro katiyakan. Tumango ako. Pagkatapos ay tinanong ko ang tanong na kinasusuklaman ko sa sarili ko. Sa tingin mo ba, magsisinungaling siya sa lahat at papalabasin akong baliw? Tumingin ang mga mata ni Gabriel sa akin. Oo, sabi niya. Ang katapatan nito ay mas tumama kaysa sa anumang aliw. At sa tingin mo ba gagana yon? Hindi. Sinabi niya ito ng walang pag-aalinlangan. Bakit hindi? Dahil palaging napagkakamalan ni Rico ang kumpiyansa bilang katalinuhan. Tumingin si Gabriel sa mga papel, pagkatapos ay sa akin. At dahil pumunta ka sa isang abogado, bago ka pumunta sa isang away pampamilya. Sinasabi nito sa akin, ang lahat ng kailangan kong malaman. Tumawa ako doon. Isang maikling, basag na tunog. Hindi siya ngumiti. Ngunit may lumambot sa kanyang ekspresyon. Nang bumaba siya sa kotse, huminto siya at sinabi, Annie, oh, hindi kita hihilinging maging mapagbigay sa mga taong hindi naging mapagbigay sa iyong buhay. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang sedan. Iniwan akong mag-isa na may isang folder ng ebidensya, isang nakabinbing annulment at ang unang hindi maikakailang pakiramdam na si Rico Madrigal ay sa wakas ay lumampas sa isang direksyon na kahit ang kanyang pamilya ay hindi maaaring balewalain. Ang annulment ay ipinagkaloob pagkaraan ng halos 2 taon. 10 na taon ng pagsasama na nabawasan sa isang mahaba at magastos na proseso sa isang korte sa Quezon City. Sa huli, hindi na lumaban si Rico. Pumayag siyang ibenta ang bahay. Pumayag siyang hatiin ang mga account. Ang hindi niya inamin, kahit minsan, ay ang issue sa trust ay higit pa sa isang hindi pagkakaunawaan. Ayon kay Rico, tinutulungan lamang niya ang kanyang ina na ayusin ang mga charitable distribution. Si Bea ay naglilinaw lamang ng mga pamamaraan. Ang draft email sa kanyang laptop ay bad wording. Ang bank's internal review ay hindi naging kasong kriminal. Masyadong maliit ang nawawalang pera, sabi ni Attorney Cruz. At masyadong marami dito ang naibalik bago ito mapunta sa kung saan man. Tinanggal sa trabaho si Bea sa trust office. Tahimik na inalis si Rico sa anumang impormal na paglahok sa mga papeles ni Doña Elena. Ang Madrigal Family Trust ay muling inayos upang si Gabriel ay may pangangasiwa sa bawat discretionary distribution. Sa Pilipinas, ang mga taong may pera
ay napakagaling sa pagbuo ng eleganteng wika sa paligid ng kahihiyan ng pamilya. Dapat ay parang katarungan, pero hindi. Parang unang kabanata. Lumipat ako sa isang townhouse sa Teacher's Village na may maingay na hagdanan at isang maliit na patio. Bumili ako ng 2 bagong tuwalya, isang coffee maker, at isang basil plant na muntik ko nang mapatay dahil ang pighati at sobrang pagdidilig ay magkamag-anak. Bumalik ako sa trabaho. Iyon ang unang bagay na nagligtas sa akin. Ang batas ng mana ay hindi kaakit-akit. Ngunit ito ay mahusay na gamot para sa awa sa sarili. Dahil laging may isang taong may mas masahol na linggo kaysa sa iyo. Hindi ko sinabi sa mga kliyente ang kwento ko. Ngunit sa tuwing may isang babaeng umuupo sa tapat ko na may ganoong hitsura, na nagsasabing, alam kong may mali, pero hindi ko alam na ganito kalala. Alam ko kung paano siya bigyan ng legal pad at sabihin kung saan magsisimula. Sa unang taon pagkatapos ng annulment, nakikita ko lang si Gabriel sa mga obligasyon ng pamilya. 2 beses akong inanyayahan ni Doña Elena na mananghalian. Tinanggihan ko pareho. Tinanggap ko ang ikatlong imbitasyon dahil sinabi ng aking ina na ang pag-iwas sa kanya magpakailanman ay gagawing drama ang pagpipigil. Sa isang restaurant, sinabi niya, nahihiya akong anyayahan ka rito. Kung gayon, bakit mo ginawa? Tanong ko. Dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na madalas sabihin ng aming henerasyon nang huli na, sabi niya. Nais kong maniwala na si Rico ay mahina lamang. Ang kahinaan ay mas madaling patawarin kaysa sa ganid. Ito ay isa sa iilang tapat na bagay na sinabi niya sa akin. Hindi nang himasok si Gabriel sa buhay ko pagkatapos ng annulment. Kung nagkikita kami, tinatanong niya kung kamusta ang aking ina o kung nakaligtas ba ang basil. Isang beses, sa pila sa isang coffee shop, binayaran niya ang kape ko dahil sira ang card reader. Bayaran mo na lang ako sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi pipirmahan ni Mama ang anumang ilalagay ng kapatid ko sa harap niya. Yan si Gabriel. Direkta. Kung saan si Rico ay pakitang tao. Sa 2nd taon, nagkasakit ang kanyang asawa. Si Liza Madrigal ay isa sa mga babaeng nagpaparamdam na mas sibilisado ang bawat silid sa pamamagitan lamang ng pagpasok dito. Nag-illustrate siya ng mga librong pambata at hindi kailanman nagtanong sa akin ng bastos na tanong tungkol sa pagkakaroon ng anak. Si Liza at Gabriel ay huli nang ikinasal at nagkaroon ng anak na babae, si Lia. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok, nang madiagnose si Liza ng acute leukemia, si Lia ay hindi pa 3 taong gulang. Namatay si Liza 9 na buwan mamaya. Pumunta ako sa memorial service. Matapos ang serbisyo, nakita ko ang sarili ko sa parish hall na nakaluhod sa tabi ng isang maliit na batang babae na sinusubukang buksan ang balot ng isang biskwit. Gusto mo ng tulong? Tanong ko. Tumingin siya sa akin gamit ang madilim na mga mata ng kanyang ina at tumango. Iyon ang aming unang tunay na pag-uusap ni Lia Madrigal. Binuksan ko ang balot ng biskwit. Sinabi niya, salamat. Pagkatapos ay sumandal siya sa aking tuhod habang kumakain. Nakita ito ni Gabriel mula sa kabilang dulo ng hall. Nagtagpo ang aming mga mata. Isang buwan mamaya, tumawag si Doña Elena at nagtanong kung maaari kong bantayan si Lia ng 2 oras. Isang Sabado, habang si Gabriel ay nakikipagpulong sa abogado ng estate ni Liza. Alam kong hindi mo ito responsibilidad, sabi niya, at hindi ako magtatanong kung mayroon akong ibang opsyon na mabait. Muntik akong tumanggi. Pagkatapos ay naisip ko si Lia at sinabi kong oo. Noong unang Sabado, nagkulay si Lia sa aking mesa sa kusina habang gumagawa ako ng cheese sandwich. Tinawag niya akong Tita Ani. Nang dumating si Gabriel para sunduin siya, tumayo siya sa aking pintuan na pagod na pagod. Hindi mo na kailangang gawin ito ulit, sabi niya. Alam ko. Kinuha ni Lia ang kanyang kamay at tumingin sa akin. Pwede ba akong bumalik sa susunod na Sabado? Ganoon nagsimula. Hindi sa romansa. Nagsimula ito sa sopas na lumalamig sa aking kalan. Isang bata na pumipili ng dilaw na Crayola. At isang biyudo na sobrang pagod para magpanggap na hindi siya nagpapasalamat. Pagsapit ng taglagas, alam na ni Lia
kung saan ko itinatago ang mga zesto. Pagsapit ng Pasko, nakatulog siya sa aking sopa, na ang ulo ay nasa aking kandungan. Pagsapit ng sumunod na tagsibol, sinimulan na niya akong tawaging aking ani. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang aking buhay ay nagsimulang muling bumuo sa paligid ng isang lalaking hindi kailanman humiling sa akin, na magpanggap na nagpapatawad, at isang maliit na batang babae na nagtuturo sa akin kung paano muling magnasa ng hinaharap. Ang kasal ng aking pinsan na si Christina ay noong unang Sabado ng Oktubre. Nagmaneho ako papuntang Tagaytay kasama si Lia sa likod dahil si Gabriel ay tinawag sa isang emergency meeting. Hinalikan niya ang noo ni Lia sa aking kusina. Hinalikan din ako ng mabilis at sinabing, "Huwag mong hayaang pakainin ni Christina ang anak natin ng puro wedding cake bago ako makarating. Ang anak natin." Dinala ko ang mga salitang iyon sa buong biyahe. Bago ang seremonya, sinabi sa akin ni Christina, "Si Bea." Ulit ko. Tumango si Christina. Tumawag siya sa akin. Sinabing kailangan niyang makipag-ayos sa maraming tao. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang pumunta sa reception lang at lumayo sa iyo. Nang magsimula ang reception, nakita ko si Rico, malapit sa bar. May kasama siyang babae. Nakita niya ako at nagsimulang maglakad palapit. Ang aking ina, nakatabi ko, ay bumulong kung gagawa siya ng eksena. Matanda na ako para pigilan ang sarili ko. "Huwag kang magpaaresto ng nakasilk," bulong ko. Nakarating si Rico sa aming mesa. "Ani," ngumiti siya. "I heard marami ka raw kasamang oras sa pamilya ko," sabi niya ng magaan. Tumingin siya sa buong tent at pabalik sa akin. "Nakakatawa ang buhay, no? 5 taon na ang nakalipas. Akala ko magiging sakuna ang pag-iwan sa'yo. Turns out, it was the best decision I ever made." Ayan na, ang linya. Ang aking ina ay lumingon ng matalim sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang pulso sa ilalim ng mesa. Tumingin ako kay Rico at nakita ko ang buong makinarya niya. Ang pangangailangang manalo. Binuksan ko ang aking bibig para paalisin siya. Hindi ko na nakuha ang pagkakataon. "Mommy!" Lumipad si Lia mula sa children's corner. Ang dilaw niyang palda ay tumatalbog. Itinapon niya ang kanyang sarili sa akin. "I love you," anunsyo niya ng buong lakas. Binigyan ako ni Miss June ng 2 cookies at isa lang ang kinain ko kasi isesave ko yung isa para kay Daddy. Agad na tumahimik ang paligid. Nagbago ang mukha ni Rico. Bumaba ang kanyang mga mata kay Lia, pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay pabalik kay Lia, na may uri ng pagkatakot na dumarating kapag ang kayabangan ng isang lalaki ay sumalpok sa aritmetika na hindi niya inaasahang gawin sa publiko. Alam niyang masyadong matanda si Lia para maging anak niya. Alam niyang hindi kami nagkaanak. Alam din niya na ang bata sa harap niya ay tinawag akong mommy sa isang silid na puno ng mga madrigal. "Ani," sabi niya. "Sino to?" Bumukas ang flap ng tent sa likod ko. Narinig ko ang hakbang bago ako lumingon. Pumasok si Gabriel sa tent na nakasuot ng madilim na suit. Ang kanyang tingin ay unang napunta kay Lia, pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay kay Rico. Sumigaw si Lia. "Daddy!" Tumawid si Gabriel sa sahig. Yumuko at binuhat siya. Hinalikan niya ang buhok ni Lia. Pagkatapos ay tumingin sa akin na may maliit at pribadong lambot. "Nakaligtas ka sa cocktail hour," sabi niya. "Halos," sabi ko. Ang kanyang kamay ay dumapo sa likod ng aking upuan. Ang singsing sa aking kaliwang kamay ay kumislap sa ilaw. Nakita ito ni Rico. Nakita niya ang singsing, ang bata, ang paraan kung paano umabot si Lia sa akin habang karga ni Gabriel. Ang paraan kung paano umanggulo ang katawan ni Gabriel sa akin nang walang pag-iisip. Nakita niya sa isang walang awang sandali na ang babaeng sinubukan niyang ipahiya ay hindi nag-iisa, hindi wasak at hindi na nakatayo sa gilid ng kanyang pamilya. Nasa loob na siya nito. "Anong kalokohan to?" sabi niya. Walang sumagot sa kanya. At pagkatapos, mula sa kabilang panig ng tent, isang boses ng babae
ang pumutol sa katahimikan. Hindi, Rico. Sabi ni Bea Castro. Ang mas magandang tanong ay anong ginawa mo? Nakatayo si Bea malapit sa dulo ng tent, sa isang slate blue na damit na mukhang pagod na. Hindi ako nandito para sirain ang kasal ni Christina, sabi ni Bea. Nanginginig ang boses. Nandito ako dahil 5 taon na ang nakalipas. Tumulong akong sirain ang buhay ng ibang tao. At pagkatapos ay ginugol ko ang 5 taong iyon. Sa pagtulong kay Rico, na magpanggap na malas lang siya sa halip na hindi tapat. Bea, sabi ni Rico, sa nagbabantang tono. Ang relasyon ay totoo, sabi ni Bea. Tumagal ito ng halos 2 taon. Ginamit ko ang mga kwentong iyon para hindi aminin ang mas pangit na katotohanan. Gusto ni Rico ng access, at gusto kong mapili. Iyon ay isang mapanganib na kombinasyon. Nagtrabaho ako sa trust administration. Kaya nagtanong si Rico tungkol sa charitable sub-account ni Doña Elena, kung paano aprubahan ang mga distribution, kung anong pangangasiwa ang mayroon si Gabriel, kung ang mga pansamantalang paglilipat ay magti-trigger ng mga alerto kung ibabalik bago isara ang quarterly statement. Baliw ka, sabi ni Rico. Hindi, sabi ni Bea. Pandaraya yun. Nangyari lang sa maliliit na bahagi, kaya akala mo matatakasan mo ang salita. Inilabas niya ang isang slim na puting sobre at isang flash drive. Pagkatapos kaming matagpuan ni Annie, nagpanik si Rico at binaligtad ang unang transfer. Iyon ang natagpuan niya sa laptop. Ngunit hindi lang iyon ang isa. May isa pang account. Ginamit ni Rico ang impormasyong ibinigay ko para pansamantalang ilipat ang pera sa isang dummy account na itinago ko mismo sa system. Kaya hindi ito nakita sa audit mo noon, Gabriel. Sabi niya ibabalik niya bago may makakita. Magkano? Tanong ni Gabriel. Sapat na kung bumagsak ang merkado sa maling oras. Mapapansin ni Doña Elena, sabi ni Bea. Sapat na kung hindi naging mapalad si Rico. Naging kriminal na sana ito. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang may access. Sigaw ni Rico. Tumingin sa kanya si Bea, na walang bahid ng pagmamahal. At ayan na. Iyan ang lagi niyang ginagawa. Hinahanap niya ang gutom sa mga tao at pinapakain ito ng sapat para maging kapaki-pakinabang sila. Pagkatapos, sa sandaling may pumutok, ibibigay niya sa kanila ang bayarin. Lumingon siya sa akin. Ang sobre na ito ay naglalaman ng mga kopya ng mga email at mga tala ng transaksyon mula sa pangalawang account. Ang flash drive ay naglalaman ng parehong mga file kasama ang isang voicemail na iniwan niya sa akin pagkatapos mag-file si Annie para sa annulment na nagsasabi sa akin na panindigan ang kwento at nagpapaalala sa akin na kung maniniwala si Doña Elena na si Annie ang unang gumalaw sa mga papeles, walang mag-iimbestiga sa kanya. Sa isang sandali, walang huminga. Pagkatapos ay narinig ko ang sarili kong boses. Sinabi niya kay Doña Elena na baka ako ang gumalaw sa trust niya. Tumingin sa akin si Bea at tumango. Ang mukha niya ay kulubot sa halos pighati. Oo, ang sakit na iyon ay mas malalim. Dumulas ito sa ilalim ng lumang sugat at natagpuan ang lugar kung saan nakatira ang dignidad. Sinabi niya na kung iisipin ng mga tao na ako ay napahiya at naghihiganti pagkatapos ng relasyon nila, at kung mananahimik siya, ang buong bagay ay lilipas. Ang mukha ni Rico ay namutla. Ginagawa mo to dahil wala kang pera, sabi niya kay Bea. Hindi, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil sa loob ng 5 taon, gumigising ako araw-araw na alam na ang pinakamabuting tao sa aking buhay ang pinili kong pagtaksilan. At kinumbinsi ako ng pinakamasamang lalaking nakilala ko na ang pansamantalang pagmamahal niya ay sapat na kapalit para sirain ko ang sarili kong dignidad. Lumabas si Attorney Lorna Cruz mula sa isang mesa malapit sa likod. Maaari ba? Tanong niya kay Bea. Inilahad ang isang kamay patungo sa sobre at flash drive. Ibinigay ito ni Bea. Tiningnan ni Attorney Cruz ang unang pahina at tumingin kay Gabriel.
Sapat na ito para muling buksan ng maayos ang usaping pinansyal. Sabi niya. Sumugod si Rico, hinawakan ang pulso ni Bea. Ang babaeng kasama niya ay umatras ng dahan-dahan, namumutla sa hiya bago tuluyang naglakad palayo. Bitawan mo siya, sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay hindi malakas. Hindi kailangan. Binitawan siya ni Rico. Sa loob ng 15 segundo, si Rico Madrigal, naginugol ang kanyang buhay. Sa paniniwalang kaya niyang kontrolin, ang anumang silid ay inilalabas na sa tent. Lumingon siya sa akin. Sa tingin mo nanalo ka? Sabi niya. Natapos na ang usapan tungkol sa panalo noong araw na nagpasya kang ang buhay ko ay collateral, sabi ko. Ang pagkakaiba lang ngayon ay alam na rin ng lahat. Tinitigan niya ako. Nainay Mina ang alamdalan. Natapos na ang buhay ko. Pagkatapos ay binuksan ang flap ng tent at wala na si Rico. Pinakasalan ko si Gabriel sa isang maliit na seremonya sa hardin ng aking ina. Si Lia ang nagkalat ng mga talulot. Umiyak si Christina bago pa man magsimula ang mga panata. Pagsapit ng tag-araw, lumipat ako sa bahay ni Gabriel, kung saan ang basil plant, laban sa lahat ng inaasahan, ay nakaligtas. Hindi naging perpekto ang buhay pagkatapos noon. May mga gabi pa rin si Lia. Na miss niya si Liza. Si Gabriel ay may dala pa ring pighati. Ngunit ang sakit ay tumigil sa pagiging sentro ng kwento. Isang gabi. Halos 1 taon pagkatapos ng kasal ni Christina. Nakatayo ako sa kalan na nagtutoast ng pandesal na may cheese. Habang si Lia ay nagkukulay ng isang prinsesa na may hawak na gavel ng hukom. Tumingin siya at sinabing may ordinaryong katiyakan. Mommy, pahiram ng yellow crayon. Ganoon lang. Ibinigay ko ito sa kanya at sinabing, basta't, huwag kang magkukulay sa mga court files ni Daddy. Ngumisi siya. Mula sa pintuan, tumawa si Gabriel. Minsan may nagtatanong sa akin kung masarap ba sa pakiramdam na makitang napahiya si Rico sa kasal na iyon. Ang tapat na sagot ay oo. Ngunit hindi sa mga dahilang inaasahan nila. Hindi dahil nagdusa siya. Masarap sa pakiramdam. Dahil sa wakas ay nakita ng silid ang dinala kong mag-isa. Dahil ang kasinungalingang minsan kong pinilit na panirahan, ay hindi na kayang mabuhay sa liwanag. Dahil 5 taon matapos akong tingnan ni Rico sa mata. At sabihing ang pag-iwan sa akin ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Kailangan niyang tumayo sa gitna ng isang buhay na muli kong binuo nang wala siya. At panoorin ang bawat mahalagang bagay na pumipili sa akin. Kung kinailangan mo nang umalis ng tahimik habang may mas malakas na boses na muling isinusulat ang kwento, sana'y tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi pagsuko, ang oras ay hindi pagkatalo, at ang katotohanan ay may pasensyosong paraan ng paghahanap sa silid kung saan ito nararapat.